Hello guys, welcome back to my channel, Jan Victoria po. On this video, we're gonna unbox something special, something that I got as a birthday present from my wife. So today we're gonna unbox the infamous Sony PlayStation 4. So we got here the box itself. Napakalinis at simple ng packaging, parang yung packaging ng PS5 or console. So buksan na natin guys. So we have here some USB Type-C to USB Type-C cable. And syempre yung unit, yung mismong access. Yeah, actually itong PS5 portal is accessory ng PlayStation 5. So malaki siya. Para siya yung joystick nung PS5 na nag-extend or humaba, may monitor dito. So compare sa Nintendo Switch, which is I don't think kung fair na compared to sa Switch, but for the size mas malaki siya ng konti sa Switch. I think ang talagang ka-competition nito is yung Steam Deck ng Steam. Napaka-simple lang kung sanay kayong humawak ng joystick ng PS5, ganito, halos ganito, yung feel niya. So meron tayong joystick at ng iba pang mga controls. So the most satisfying moment, there you go. Okay. So I guess ito lang naman ang laman niya, no? Okay, so para ma-try natin, i-connect na natin dun sa ating console. Okay. So I guess meron pang konting battery ito para ma-testing natin. There you go. So it says here, setup connection. Kailangan ko siyang i-connect doon sa internet namin. Kailangan lang natin i-set yung time, date, play, something like that. Tapos mag-update siya ng yung latest update ng software nitong console na to. I mean, nung device na ito. So sabi nila, napakagandang gamitin nito, lalo na if you wanted to use your console, gusto mo maglaro pero away from your monitor, kunyari nag-CR ka or kunyari nasa labas ka, no? So away dito sa mismong area kung saan ka naglalaro, or sabi nila, which is itetest natin mamaya, pwede ko daw laruin ito kahit mga ilang milyang layo. Like for example, as long as naka-turn on yung console mo dito, pwede mong laruin sa labas. Kunyari, nasa work ka during your break time, or kunyari naki-sleepover ka sa friend mo, and then pwede mong laruin yung PlayStation mo remotely. So that is the idea behind the PlayStation Portal, is to play your PS5 console remotely. So check natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila about dun sa mga glitches, yung mga delay, latency, yung mga ganong klaseng issue. So we'll see in a few moments. Okay, so there you go. I don't know what happened, pero it'll take time siguro, mga ilang minutes bago niya ma-read talaga. Pero that is so weird. I thought automatic siyang ko-connect kagad. Baka may nakaligtan ako. Pero ayan, so tingin ko try natin maglaro ng isang game. Okay, so mapapansin ko mas hindi hamak na mas maganda yung movement sa TV, no? Pero dito sa Portal may konting dito. Andun yung kung nasanay ka syempre, yes. Totoo nga, may konting glitch, pero alam ko may mga setting kang dito May mga setting kang gagawin para ma-avoid 'yon. Pero for me, pag maglalaro ako nito, walang problema siguro sa akin. Yung ganyan. Normal lang naman sa atin yung glitch. Okay. Try kong disconnect. At tingnan natin kung gaano siya kalayo. Kung gaano siya kalayong pwedeng malaro. Kunwari, nasa CR ka. Diba? At ayaw mong ayaw mong i-stop yung play mo. O di, nandito ka. Andun yung yung lag. No? Na, ito yung controversial dito sa Portal na to, no, yung latency issue niya, tapos yung glitch.
Kung kunwari gusto mong maglaro ng nakaka-amoy ka ng hangin sa labas, pwede naman. Right? Yun. I need to adjust yung vibrance ng monitor pag ganun. Hindi kasi ako sanay mag-cellphone o magtingin ng equipment, ng device pag nasa labas. Gawa ng yung daylight kasi minsan contrast siya doon sa monitor. Okay, and then later siguro punta tayo sa labas mamaya, punta ako sa mall. Susundin ko si Mrs. and then bubuksan ko to kung totoo ba yung sinasabi nilang you could play it remotely kahit malayo, as in kilometrong layo. So ngayon iiwanan natin naka-rest mode yung console and then itatry natin a few kilometers from here kung magko-connect yung ating portal. Okay, so dito na tayo sa mall. Medyo malayo sa bahay. It's just like 10 kilometers away doon sa ating PS5 console. So let's turn it on. Of course, I'm assuming na it will ask for a internet connection. So kukonek ko na lang siya dito sa aking phone. Okay, connect to the internet to continue. Okay, so kanina iniwan na natin nakabukas yung ating console. So naka rest mode siya. So naka-connect na, meron na tayong internet. So let's try to connect. Ito na yun. Okay, it's taking me some time. Ayun. At nakapasok nga siya, guys. So mga 1 minute, medyo parang pumitik ng konti yung resolution. Ako kung nakikita nyo yung quality, but hindi siya ganun kalinaw. But let's try to play. Or nanibago lang siguro ako, or hindi ko alam. I'm not paying attention to sa details, but I'm pretty sure yung resolution niya medyo hindi ganun kalinaw compare sa kanina yung trinay natin sa bahay. Okay, maybe I'm wrong. Okay, so story, okay naman pala dito. Baka dun sa interface lang. So ayun. Okay, nice. Anyways, nalaro natin, na-connect natin yung ating PS5 console kahit malayo. So I'm just curious kung ano yung pinakamalayong pwede niyang i-connect. I don't think na merong may limit yung or lawak yung kaya niyang i-connect from your PS5 to wherever your location is, as long as may magandang internet. Tingin ko ko-connect kay. Siguro curious lang ako paano pag yung mga overseas ganyan, no? So yun lang yung question doon. Yeah, kung gaano kalayo talaga, no, yung kaya niyang i-reach. Alright guys, I hope you enjoyed watching the video. I hope na nagkaroon kayo ng idea if you're going to move forward in having your own PS Portal or just to play with your PS5 console with the console and your monitor itself. So again, this depends on your preference. If kayo yung tipong you care too much about the latency or you care too much about the graphics quality, yung mga lag issues, syempre di hamak na mas okay maglaro using your using your monitors. But kung kayo yung tipong medyo palalabas or lagi kayong nasa labas and you have your leisure time to play with your PS5 games, and then this is a great accessory or device para sa inyo. In my case, siguro napakagandang opportunity for me to play games while nandito lang sa bahay. For example, kunyari ako'y nandito sa kwarto or ako'y patulog na, gano'n. So madalas kasi nagtatrabaho kami ni Mrs. So pag uwi ng bahay, I got no time na buksan yung PS5 or isindi yung monitor. So minsan kain, then aakit talaga kayo, maglilinis kami ng ng sarili namin, and then we're just gonna lie down sa bed, tapos magpo-phone, and then ayun. So now meron akong portal, so whatever the games I feel enjoyable playing, pwede kong malaro kahit na nandun ako sa kwarto, nasa taas.
So, yun, good luck sa inyo. And again, this is a great accessory na idagdag doon sa PS5, mga PS5 niyo kung gusto niyo mag-upgrade or bumili ng mga iba't ibang mga accessories. Alright guys, so I hope you enjoyed this video and see you ulit sa mga susunod na unboxing. See you!